Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author at promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa isyu ng President Marcos ICI investigation must finish the job. So yun. Ito yung ating tinuyang issue na ayon sa payag natin Pangulo Marcos ay yung ICI almost done na yung kanyang investigation. Nagawa niya na halos lahat ng kanyang trabaho from the blood control mess na kanyang pangunahin na trabaho. So ang ating Pangulong Marcos ay inihayag na itong ICI halos natapos na nito ang kanyang kampanin sa pag-iimbestiga sa flood control project at naipasa na ang mga ebidensyang nakalap sa DOJ at Ombudsman. So yan. Nakasabit na sa DOJ at saka Ombudsman yung lahat ng ebidensya na naimbestigahan na gather ng ICI. So yun lang naman ang trabaho ng investigation. Tapos ibibigay nila sa Ombudsman at yun, siya lilimin niya yung investigation, yung kanyang ebidensya at yung kaso at saka ipapail sa Sandigan Bayan. So malapit na matapos ang gampanin ng ICI. Gayunman, kung kailangan na mag-appoint pa ng commission ay maglalagay ng commissioner, pahayag ni Pangulong Marcos yan. So dahil sa malapit nang matapos yung trabaho ng ICI, ngayon kung kailangan magdagdag pa at mayroon pa dapat na imbestigahan, so magdadagdag pa sila ng commissioner dahil sa kompleto na nag-resign na yung ibang mga commissioner na ito talaga doon. So nag-iisa na lang yung commissioner at saka yung mga staff niya na siya kumukompleto ng investigation ng flood control. So maaaring dagdagan pa kung kinakailangan or else hanggang doon na lamang yung kailang pag totally tapos na, di siguro doon naman end yung ICI. So ngayon ang mamaya natin ituloy yung issue na yan. So ayon naman sa ilang mambabatas ay ang kanilang sesyon dito ay ang ombudsman na lamang siyang mag-imbestiga at magpatuloy sa mga nasabing flood control mess bilang talagang corruption watch o yung anomaly watch ng ating gobyerno, mga kabusaduhan. So trabaho ng ombudsman na mag-imbestiga hinggil tungkol dyan o pagreklamuhan sila hinggil sa anumang katiwalian sa ating pamahalaan. So, yun ang sesyon ng ilang mga mambabatas. Ombudsman na lang yung trabaho. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang patao. Dito sa isyong ito ng yung President Marcos investigation almost done sa ICI ay ang ating side dito ay maring ang ICI ay maaaring ang ICI gawing mandated office para sa investigasyon at pag-check laban sa korupsyon at makatulong sila sa Commission on Audit. So yun. Yung ating side dito, bilang pagtingin dito sa isyong ito na nangyayari na matatapos na yung kampanya ng ICI o maaaring ito mag-dissolve na. So ang ating boses dito ay maaaring noong pa na sinasabi na yung ICI para ma-retain at magpapatuloy na para bantayan ng korupsyon. Isang ahensya na makatutulong o isang opisina na makatutulong para bantayan yung mga korupsyon. So ngayon, parang ang sa sinasabi mo, tila parang i-dissolve na yata siya at yung ibang sinasabi sa ombudsman na lamang yung magtrabaho. Meron din naman na suggestion noon ni na senator, ng mga senador, kung di ako nagkakamali, Senator Erwin Tulfo, sinusyon niya parang at ilan pang mga senador na yung maglagay ng people's investigation diyan sa korupsyon, sa flood control, every kung ano-ano man ng mga
na mga korupsyon o anumang anomalya sa ating pamahalaan. So siguro ay kung tingnan mabuti, kung yung ICI dapat i-retain, maglagay uli ng mga commissioner para tagabantay siya sa korupsyon. Makatutulong siya dun sa Commission on Audit na nag-check noong mga nag-check noong mga ng financial o ng mga ginagawang kung paano ginagasta o yung financial statement ng ating mga ahensya. So kaagapay makatutulong siya para ma-check niya rin yung the final check ng COA and lahat ng mga kapamahalaan para magkaroon ng transparency o accountability yung financial expenditure o paggugol ng budget ng bayan kung magre-retain ng ICA or magtatayo noong sinabi na yung proposal ni Senator Tulfo na yung people's investigation, ano ba yung pinakang termino na ginamit nila para mag-investigate dyan sa corruption na mare-retain, patuloy na siya, hindi siya pang ilang panahon lang para imbestigahan yung ganyan, parang itong ICI na sa ilang panahon lang after na madi-dissolve na. So yun ay mananatili siya na opisina para bantayan yung korupsyon o yung anumang hinggil sa budget na paggasta aside from the support siya sa COA or naka-check din siya sa COA as a final na mula sa taong bayan at ilan sa mga siguro mga nasa ahensya o ita talaga ang maaaring mag-iimbestiga po. So, siguro yun yung ating tingnan ng mabuti, yung ating board, tingnan mabuti yung mga bagay na yun para mag-retain aside from ombudsman and commission ng audit as the yung bilang mga nag-check ng mga higit sa korupsyon or financial ng ating gobyerno kung paano ginagasta yung budget. Pero nalulusutan nga sila yung ombudsman at saka yung commission ng audit, yung ombudsman, para reklamuhan mo, hindi naman basta sila nag-check yung pinagreklamuhan sila kung merong umaamoy na mga korupsyon. Yung COA, siya yung talagang chumecheck, kaya lang kasama siya sa sa sindikato ng mga korap ng mga opisyalis sa senador, congressman at mga ilang mga sibilyan na kaisa diyan, kagaya ng mga kontraktor. So ngayon ay dapat merong isa pang siguro, pwede magtayo, i-retain yung ICI pag ibayuhin or magtayo pa sa People's Kwan para mas maganda. So para independent siya, hindi created doon sa palasyo para kasi sinisilip din yung palasyo regarding doon sa korupsyon. So magawa ng panibago at mag-appoint ng panibago para mula sa mga tao. Kumuha sila doon sa mga higit na mga talagang mga yung ilang mga nasa oposisyon mas maganda para patas siya na or reliable person na accountable, transparent para diyan. So yun. So aside from ICI ay may proposal yung ilang senador nga na magkaroon ng People's Investigation Body para diyan sa korupsyon sa pamahalaan. Maaaring pagsipan ng Pangulo o intergovernment from mambabatas ang nasabing pagpapatuloy ng ICA or magtayo ng bagong nasabing proposal na investigation na mag-iimbestiga diyan. So yan. So ang ating pagtingin ay hindi pa natatapos ang kampanya ng ICI, kundi nasisimula pa lamang sila sa flood control measures. Marami pa silang maaaring maimbestigahan sa nakaraan at patuloy na pagbabantay sa korupsyon. So yun. Kaya yung ICI hindi natatapos doon sa naimbestigahan nila ng mga flood control problem. So mayroon pa silang maaaring balikan pa at magpagbabantay sa kinabukasan. Kaya ngayon, merong itong 2026 budget, merong umuugong na mga problema na naman. So kaya kinakailangan merong magbabantay ng mabuti dyan para kagaya ng mga YCA o yung pinapropose ng mga mambabatas na senador na people's investigation. So babantayan niya ngayon yung budget. So talagang parang siya ay aside from COA na sila yung guard ng ating financial status ng ating budget ng ating pamahalaan, kagastusan ng ating pamahalaan ay at tumutulong sa financial ay magtayo ng isa pa na yung tinatawag na kagaya parang ICI yung people's independent people's body investigation para diyan
para dahil yung Commission on Audit ay nagkaroon ng ano rin, ng intriga. So ngayon, yung last chance yun, na parang last line, kapag talagang nagka-problema pa, talagang wala na. So yan, may problema ang ating sistema ng mga nanunungkulan at ating pamahalaan, ating lipunan hinggil sa korupsyon. Yan. So kaya isang iba yung reform ang dapat gagawin para mabantayan mismo yung ating pananalapi ng bayan, kung paano ginagasta ng mga opisyalis ng gobyerno, kung paano nila ginagawa ang serbisyo nila from that budget. Ayun, napunta sa bulsa nila at no, mga kagapay nilang mga kontraktor, etc. etc. So kaya umaasa tayo na nagampanan ng ICI ang kanyang trabaho at ang ating Senado ay patuloy pa sa kanyang pag-imbestiga upang malaman ang patuloy na katotohanan. So yan, sana pag-ibayuhin ng Senado, kagaya ni noon sa Blue Ribbon, si Senator Lacson, pag-ibayuhin niya, maging fair siya, magabayan siya ni Panginoon Diyos para makapag-fair investigation siya at malaman, may palabas niya yung katotohanan at mapanagot at malaman niyang accountability o transparency or anomalies ng budget natin from the DPWH. At hindi lang yan, marami pa siguro. Ayan. So we pray sa tulong ng ating Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan na iwasan ang korupsyon at mga abuso sa pamahalaan at maging accountable o transparent, maging makatotohanan yung mga nanunungkulan sa kanilang pagserbisyo at paggugol ng salapi ng bayan kung paano nila ito isiserbisyo, kung paano sila magsiserbisyo. Na hindi nila ito kurapin sa pagpapagawa o sa infrastructure, dapat kanilang gampanan ng makatotohanan yung kanilang tungkulin. Magpatayo sila talaga ng mga struktura na magpapaunlad sa bayan at hindi sa kanilang mga bulsa mapupunta sila lang yung uunlad. Ayun, yung taong bayan naghihirap sa kalsada, sa baha, yan. Kaya yan ang ating problema. Kaya tayo dapat ay yung taong bayan ay napakaganda ang pagsasama-sama ng taong bayan para sa katotohanan. Pero yung ating pamahalaan, kinakailangan maging kaagapay diyan, yung iba, dahil sila rin ang lulutas niyan at hindi naman yung taong bayan. So yan, kaya kinakailangan talaga yung fair justice na gagawin ng pamahalaan sa flood control mess na yan o corruption mess, ano man yan, sa flood control, para may mapanagot at maiwasan ang korupsyon o yung pag-aabuso ng mga budget ng taong bayan. So, sana magabayan sila, maliwanagan sila ni Banal na Santa Maria, maging makatotohanan na transparent sila sa kanilang pagsaserbisyo. Hindi nila kurapin yung pera ng bayan sa kanilang serbisyo. Yan, gampanan nila na maayos yung tungkulin. Gastusin nila yung pera sa maayos at hindi sa kaunlaran ng bayan at hindi sa pansarili nilang kaunlaran. So yun ang nangyayari. Instead, nakagawa ng magandang kalsada, bumili sila ng napakaraming kotse. Yan. Diba? Magagarang ka ng sariling bahay at mga building. Hindi magandang kalsada, diba? So yan ang malaking problema niya. So mabalik sa kanila ngayon. Totohanan at hustisya. Kaya sana magkaroon ng hustisya yan at magkaroon tayo ng maayos na pamamahala at managot ay yung dapat managot. Baka naman meron kayong mga excuses. Sana walang ganun. Fair justice lang. Baka mamaya papanagutin na yung isang tao wala namang ginagawa. Ayan. Yun ang mahirap yung ginagawa nila ng scapegoat. Kaya ayan. Kung sino lamang ang dapat managot ay yun ang managot. So yun. So muli maliwanagan, Banal na Santa Maria, ang bansang Pilipinas, mula pamahalaan mamayang Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, pagpapahira ng patas ng hustisya, ayan. Yung iwasan yung pang-abuso, korupsyon, yan, yung opresyon. So, yung mamamayan naman, iwasan naman yung paglaban doon sa pamahalaan, paglamag sa batas, sa gayon, magkakaroon tayo ng kapayapaan, kaayusan, at uunlad yung ating pamumuhay. Instead, suportahan yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya, karapatang pantao. Uunlad tayo, magkakaroon tayo ng kaayusan, kapayapaan. Higit sa lahat,
ay makakapanampalataya tayo sa ating mga Panginoon Diyos, mula kay Diyos Kristo, at tayo ay magkaroon pa ng kaligtasan spiritual in ay maunlad at mapayapang pamumuhay. At yun naman ang gusto ng ating manala Panginoon Diyos sa gabay niya sa atin. Mula niya sa pagkaroon ng mabuting pamalan at mabuting mamamayan. So yan, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you. Yan, sana nakapagsubolsa naman tayo ng sa lingkod sa karapatang tao mula dito sa issue nito na ating tinunyan. Yan.